Sa papatuloy na tensyon sa Middle East na nakaapekto sa Pilipinas, lumulutang ang tanong, nasaan at paano ginamit ang bilyong-bilyong intelligence at confidential funds ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sana'y nakatulong upang mapagaan ang krisis at epekto nito sa bansa? Si Angel Pastor, magpapalita. Umaabot sa 4.5 billion pesos ang intelligence funds ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Matatandaang sa unang quarter ng 2025, hiniling ng palasyo ang paglalabas ng pondo para sa maagang pagtukoy ng mga banta at paghanda sa mga krisis. Pero ayon kay retired Brigadier General Carlos Kita, tila sa politika at sa pag-atake sa mga kritiko ng administrasyon, mas nakatuon ang pansin ng pamahalaan imbis na sa maagap na aksyon. Yung intelligence pa nga ni BBM is 4.5 billion, no? Dapat yan ang tinututukan niya na alamin kung ano ang dapat na ano ang nangyayari at mangyayari at ano ang dapat na responses dito. Ang problema, ang nangyayari is ang tinututukan nila is yung politika, yung like for example, itong impeachment. And i-demolish yung mga ibang political opponent nila. So yun ang problema. Dahil sa laki ng halaga, giit ni Kita, dapat itong masusing i-audit at ipaliwanag sa publiko. Question nga doon, ginamit ba talaga sa intelligence operations yun, yung pondo na yun? Kasi sir, Yun ang question mark. Yun ang dapat na ina-account. Yun ang dapat tino-audit dahil sa laki ng halaga na yun. Sinigundahan ito ni retired Police Colonel Jonathan Galang. Anya sa intelligence work, may mga indicators o senyales na nasuri na noon pa lang para sa mabilis na pag-aksyon. Sa intelligence po kasi meron pong tinatawag, ano po yan merong tactical, merong strategic intelligence. Sa halagang 4 billion, you should have been able to predict or evaluate yung nangyayari as early as last year. Kasi po may mga indicators as Ma'am Cecil was saying. May mga may mga lumalabas na indicators Iyan po yung mga tinitingnan sa intelligence operation. Tinitingnan niyo yung mga indicators, nagtutugma ba? Ito ba kailangan na ng action plan ito? Pero scenario planning na correct, dapat. ma'am. Pero sayang yung 4 billion. Tingnan nakahang tayo ngayon. Pagtataka naman ng ekonomistang si Cora Guidote, bakit tila hindi handa ang bansa, ngayong kaalyado naman ng Estados Unidos na may direktang access sa international intelligence. Nakakapagtaka pa dito kasi alay tayo ng US. Ang US ang nag-umpisa ng gera. So bakit hindi tayo nakakuha ng intelligence? Diba? Dapat nakahanda na tayo. Sa huli, giit ng mga eksperto, hindi sapat ang tambuhalang pondo kung wala namang konkreto at epektibong tugon sa panahon ng krisis. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Angel Pastor, SMNI News.